Colossians chapter number 3, verse 23 to verse number 24. Colossians chapter number 3, verse 23 to 24. And here's what the Bible says. By the way, let's all stand, please. Verse number 23, and whatsoever you do it heartily, as to the Lord, and not unto man, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. This afternoon, the title of the message is Seeing Our Work Not as a Burden, but with a Purpose. Let's pray po. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat, kami po'y papasalamat po, Panginoon, sa hapon po na ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa mensahe na napakinggan po namin kanina. Salamat po sa pagpapadala po ninyo ng missionary upang kami po ay hamunin patungkol po sa kahalagahan ng paghayo at kung bakit kami dapat humayo, O Diyos. What a wonderful message, O God. And siyempre a very basic message, very fundamental message. And alam ko, Panginoon, that is your heart. Ipaunawa sa amin, Panginoon, that the greatest work that we can do is to bring people at your feet. And even this afternoon, Panginoon, nawa po tulungan po ninyo ang inyo pong lingkod upang aking maihayag, O Diyos, ang aral ng inyong salita, upang mabigyan po muli ng gabay ang inyo pong mga anak dito po sa Macedonia Baptist Bible Church. Gayong nakikita natin, nalalaman natin na ang lahat naman ay halos lahat sa amin ay mayroong hanap buhay, at ang mensahe po na ito ay magtuturo sa amin kung paano namin dapat tingnan yung mga bagay, yung hanap buhay na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral sa hapon po na ito. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Okay? Well, to be honest with you, no, mga kapatid, this kind of topic about work, about corporate things, these are the topics that hindi ko masasabi na this is my expertise, no? Dahil everybody knows naman na I'm in the ministry for so long. No? I've been a pastor for 10 years already. More than 10 years na akong nagpapastor. And prior to that, I was a worker of the church before I became a pastor. So this kind of topic, yung pagtungkol sa pagtatrabaho, yan, tungkol sa mga SSS, pag-ibig, these are the things that my knowledge is actually limited. Okay? And then dun papasok yung gap between me and you. Kasi these are the topic that you know. No? These are the topic that you know. And I think, nung pinag-aaralan ko nga to, Lord, help me na ma-bridge natin yung gap, knowing ako, me as a person, and then yung topic na ibinigay sa atin ng Panginoon, ito yung pagtatrabaho, help me to bridge the gap para mabigyan ng gabay yung mga tao natin, para maturuan natin sila, okay, upang mabigyan ng mga tamang pananaw patungkol po sa usapin ng paghahanap buhay, because God cares with our job. No? May pakialam ang Panginoon sa mga trabaho natin. Throughout the Bible, anong trabaho ni Jacob? Sa bahay lang. Anong trabaho ni Esau? Hunter. O, di ba alam nyo? Okay. Anong trabaho ni David bago siya maging hari? Pastor, shepherd, armor bearer. Okay. Anong trabaho ni Daniel? Political figure. Okay. So, work is, God is interested with our work, and throughout the Bible, magmula ng Old Testament, and even yung binasa natin, makikita natin that God is interested in our work, and God wants you to be guided. Diba? Very practical yung natin eh. Very practical eh. No, hindi na lang to tungkol sa pag-ibig,
sa puso, sa ministeryo, but God also wanted you to be guided patungkol sa ating paghahanap buhay. Okay? Sige. Nasabi ko na na this is not my expertise. However, that's not an excuse. No? Kasi may gabay naman ang ating Panginoon na nanggagaling sa kanyang salita. Again, the title of the message is Seeing Your Work Not as a Burden, but with a Purpose. Okay? Kasi kapag sinabi mong work, kapatid, usually nakikita natin siya as parang isang bagay na dapat mong ma-accomplish. No, kaya nga associated yung mga salitang stress, 'di ba? Pressure, no? Tiredness. Yung mga pananalita na 'yan, associated siya sa work, no? Sa pagtatrabaho, labor. Ayan, associated siya sa ano. Kasi for the most people and for nakatulad natin, natitingnan natin yung work as something that we need to do, no? Okay? Kaya seldom na nagiging enjoyable sa atin yung ating paghahanap buhay. So this afternoon, ang layunin ng aking pangangaral ay ipakita yung purpose ng Panginoon, yung layunin ng Diyos, kung bakit tayo mayroong mga hanap buhay. Okay? So sige, baybayin po muna natin. So sabi ko nga, God is interested with our work, di ba? From the earliest book of the Old Testament until the New Testament, nandiyan dyan yung topic na yan. Okay? So point number 1 natin, babaybayin natin ito. Okay? Point number 1 natin, work is designed by the Lord. Okay? Work is designed by the Lord. The common misconception kasi kahit nating mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano, ang akala natin ang pagtatrabaho, nagkaroon lang ng work nung nagkasala si Adan at si Eva. No, yun yung akala natin, yun yung common misconception. Na ang akala natin, yung work is a curse because of sin. Yun ang akala natin. Okay? 'Di ba? Iniisip natin siguro, nung ginawa ng Panginoon si Adan at si Eva, magtatakbuhan lang sila sa Garden of Eden. Habulin mo ako. Akala natin, ganun lang sila. Wala silang hanap, wala silang pagtatrabaho, walang pagtatanim, walang ano. Yung akala natin, no? Tapos nagkaroon lang ng pawis, nagkaroon lang ng pagtatrabaho nung nagkaroon ng kasalanan. Again, that is a common misconception. Why? Because prior to the fall, gusto ko maunawaan nyo yun, ha? Prior to the fall, Genesis chapter 3, yung work is already given to Adam. Therefore, yung work, mga kapatid, it is a part of the original design of God. Ibig sabihin, bilang isang tao, kahit hindi pa pumasok yung kasalanan, kasama sa original na disenyo natin ang magtrabaho. Anybody can claim something, but pastor, sinasabi mo yan, how can you prove it? Diba? Paano mo nasabi? Okay. Edi, basahin natin sa salita ng ating Panginoon. Genesis chapter number 2. Again, kailan nangyari yung fall? Genesis chapter 3. Genesis chapter 2. No? Immediately after God created Adam. Anong sabi po ng Bible? Sa Genesis chapter number 2. Okay? Ang hirap hanapin ng Genesis chapter 2. Napakahirap. Genesis chapter 2, verse number 15. And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to what? To dress it and to keep it. Now, yan yung sinasabi ko, na prior to the fall, ang Diyos nagbigay na ng gawain kay Adan. And what is that? To dress the garden. And ang salita kasi garden. 'Di ba? Ang salita garden, kaya iniisip natin parang may bakuran lang siya, nagdidilig-dilig. Sa Garden of Eden, kapatid, may 4 na ilog at ang isa doon, Euphrates. Okay. Okay. Yeah. Isa doon, Euphrates.
So, tinatawag lang na garden kasi garden ng Panginoon. Di ba, ang John chapter 14, in my Father's house are many mansion. Oh. Kaya imagine mo yung garden ng Diyos. Oh. At, nung ginawa ng Diyos si Adan, sabi ng Panginoon, alagaan mo yan and keep it, preserve it. Tapos, pangalanan niya yung mga hayop. Hindi ba? So, panghayop mga hayop. Lahat ng species ng hayop, papangalanan ni Adan. Wow! Ano ka, supercomputer? Hindi ba? Buti sana kung ipoprompt mo lang yan kay AI, give me the names of all the animals, then lilista na agad na gano'n, no? Hindi ba? Grabe pinangalanan niya. Okay? So, prior to the fall, kapatid, yun ang gusto kong maunawaan natin. Okay? Yun ang gusto kong maunawaan natin, na yung work, kasali sa original na design ng ating Panginoon. Kaya nga, even the Lord Jesus Christ in His humanity, di ba? Si Jesus Christ, hindi naman siya nagkasala eh. Hindi po ba? Pero anong sabi niya sa John chapter 9, verse number 4, yung memory verse ko, I must work the works of Him that sent me while it is day, the night cometh when no man can work. Di ba? Okay? So, work is a part of God's original design. Okay? So, dapat tingnan natin yung mga trabaho natin na something na galing talaga sa Panginoon at hindi something na produkto ng kasalanan. Dun pa lang mababago na yung perspective natin eh. Hindi po ba? Hindi mo siya ma-enjoy, hindi natin siya, kasi nakikita natin na yung work natin is something na dapat nating i-accomplish. Otherwise, mamamatay ako talaga to. Sumpa talaga tong hanap buhay na to. Sinumpa talaga tayo ng Diyos. May katotohanan doon ha. Don't get me wrong. May katotohanan doon. Mamaya mababasa natin. May katotohanan doon. But, I want you to understand that in God's original design, kasama talaga yung work sa tao. Even God Himself, kapatid. Even God Himself work. And that is why on the seventh day, anong ginawa ng Panginoon? He rested. Di ba? May rest day siya. Out of context. Pero you see the drill, di ba? Nagtrabaho din ang Diyos eh. Okay? And then on the seventh day, hindi siya nagpahinga dahil napagod. He rest. Ibig sabihin na nun, he ceased or he stopped from creating. Yun ang ibig sabihin nun. But again, God is sinless. God is outside creation. Nung nag-fall, hindi kasama ang Diyos doon. Pero ang Diyos, nagwo-work. So work, ni-establish ko lang na yung work is part of God's original design. So iniisip mo sa langit kaya, no? Kasi iniisip natin, di ba, napaka-desirable ng langit. Bakit? Sa langit wala ng overtime. Di ba? Wala ng graveyard shift sa langit. Wala ng graveyard shift. Di na ako mapupuyat. So, di ba meron tayong ganong klaseng conception. Well, I'm sorry to spoil you, kahit ang Diyos nagtatrabaho. Di ba? Okay? Hindi ka nagtatrabaho doon dahil nagugutom ka o dahil kailangan mo kumita. Again, work is part of God's original design. Ano nangyari, Pastor? Kung ang work ay bahagi ng original design ng tao, bakit ang daming mga tao sa mundo natin ayaw magtrabaho? O kaya kung meron tayong nahanap na trabaho, ayaw natin yung trabaho natin. Okay? Bakit nakakaramdam tayo ng burden, fatigue, stress, and so on? Okay? Dun papasok yung point number 2 natin. Ano yung point number 2 natin, no, kapatid? Work is distorted. Okay? Work is distorted after the fall. Okay? Una, work is designed by God. Pangalawa, distorted, nasira yung original na plano, okay, ng Panginoon. Kaya, ngayon, no, mga minamahal, nung nasira yung original na plano, yung version ng work na nararanasan natin ngayon, kapatid, I'm telling you, hindi yan yung intended talaga ng Diyos para sa atin. Okay?
ano yon yung nararanasan natin ngayon na trabaho, mga minamahal, kung bakit may burden, may fatigue, may stress, dahil yun yung resulta ng kasalanan ng tao. No? Basahin natin, Genesis chapter number 3. Okay, alam naman natin nangyari sa Genesis chapter 3, kinain na nila yung apple. Hindi apple yun. Okay, nain na nila. So Genesis chapter number 3. Oh, hindi apple yan ha. Baka lumabas kayo ng church, sabi ni Pastor, apple daw. Teacher pa naman sa Bible school yan, pero apple daw. Genesis chapter 3, verse number 17. Ito na nangyari. And unto Adam he said, ayan na, kasi di ba nahuli na sila eh. Oh, again, ang pagkakasala, palaging mayroong consequence. Okay? Yun ang palagi kong pinapaliwanag. Hindi pwedeng takot ka sa consequence, pero hindi ka takot gumawa ng kasalanan. Sin and consequence goes hand in hand. Alright? Parang cause and effect yan eh. For every cause, there is always an effect. For every sin, there is always a consequence. So, ito yung consequence nung pagkakasala. On verse number 17, chapter 3, and unto Adam he said, because thou was hearkened, ando kasalanan ni Adan, nakinig ka sa asawa. Nakalagay eh. Nakinig ka kasi. And unto Adam he said, sabi ni Adan, hindi sabi, di ba Lord, lagi siyang tama. Oh, kaya ang sabi ng Panginoon, yan, and unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow thou shalt eat of it all the days of thy life. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herbs of the field. In the sweat of thy face shalt thou eat bread till thou return unto the ground, for out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust thou shalt return. Okay? So dahil sa kasalanan, yung trabaho sana, kapatid, no, na nais ng Panginoon ma-enjoy ng tao, okay? Yung trabaho na sana ang layunin ng Panginoon is mag-glorify siya, ngayon, nagiging source of burden sa atin. Bakit? Kasi produkto ng kasalanan. Ngayon, lahat ng bungkalin ni Adan, yung mga halaman na dating inaalagaan niya, nagkaroon ng tinik. Okay? Karoon ng lason. Yung mga hayop na dating napangalanan niya. Oh. Ngayon, siya, dati hinahanap-hanap siya para ipet. No, ngayon hinahanap-hanap siya para kainin. Oh, dahil bunga ng kasalanan. Okay? Kaya tayo yung nararanasan nating burden, yung nararanasan, it's a result of our corrupted world. Okay? Yun talaga yun. And we have to understand that produkto yun ng kasalanan eh. Nung bumagsak si Adan, lahat ng tao parang bumagsak na rin because Adam is our representative. He is the representative of the human race. So when Adam sinned, parang nagkasala na rin tayo. Parang ganito lang yan eh. Ikaw, wala kang kamalay-malay, nandirito ka sa church, tas si Bongbong Marcos biglang nag-declare ng gera sa China. Wala tayong kamalay-malay doon, pero parang nag-declare ka na rin. Why? Kasi Bongbong Marcos is our representative as Filipino. Ganon din si Adan. Adan is the representative of the whole human race. So when he fall, nung nahulog siya sa kasalanan, parang nahulog na rin tayo. Kaya yung parusa, kapatid, damay tayo. No? So yung work, naging distorted siya. Okay? Imbis na magtatanim, magbubunga ng maganda ng puno, 'di ba? Siguro dati yung durian, napakasarap niya, walang amoy. No, yung durian. Ngayon, bago mo makain, kinakailangan nakatakip ang ilong mo. No? Oh. Okay. Yung mga rosas dati walang tinik. Okay? Kaya lang nagkasala si Adan. Oh, 'di ba? Consequence. Okay? Work becomes distorted. Okay? After
the fall. So your hardship, yung nararamdaman natin, yung failure natin, hardship, failure, is just a product of this corrupted world. Kaya next time na masigawan ka ng boss mo, wag. No? Next time. O kaya, next time na meron kang co-office mate na parang tagapagmana ng kumpanya. Parang ganon. You have to understand that these people are not your enemy. Okay? They are not your enemy. Yung scheduled natin, it's just a product of a greater problem. Yung kasalanan. Di ba? Minsan, di ba mas hahaba yung pasensya mo sa isang tao kapag ka alam mong, di ba? Kapag ka may mga taong gumagawa sa'yo ng hindi maganda, naunawaan mo na it's not only a battle between you and that person. There is a greater battle going on. And that is the problem or the battle between God and Satan, between good and evil. No? Because, ito nga, naganap ng lahat ng ito nung pumasok ang kasalanan. Okay? Next, number 3. Ayan na. Nakukuha nyo na yung baybay. Una, disenyo talaga ng Diyos yun, yung trabaho natin. Okay? Pangalawa, nagkandaloko-loko lang dahil nung pumasok ang kasalanan. Okay? Biyaya ng Panginoon, hindi pa naman tapos ang istorya. Okay? Hindi pa tapos ang istorya. Pinag-uusapan lang natin yung problema, kapatid, para maghanap tayo ng solusyon. Ganon talaga tayo, hindi po ba? Okay? Hindi natin pinag-uusapan yung problema para ungkatin lang, walang reason whatsoever. Okay? We talk about the problem to find the solution. Okay? So, salamat naman, no, mga kapatid. Bakit? Kasi, hindi pa tapos ang istorya natin eh. Kaya kapag binasa mo yung book of Romans chapter number 8, if I'm not remember, even the creation itself, pakihap nga kayo, Del, yung nag-groan daw yung creation. Okay? Ibig sabihin, yung creation daw, naghihintay din ng salvation. Okay? At balang araw, yung creation ng Panginoon, okay, kasama rin yan actually sa kaligtasan. Okay? The creation itself is waiting. Parang ganon. I think it's found on Romans chapter number 8. Paki-flash niya ako, bro. Romans chapter number 8. Okay, wala to sa original outline eh. It's gumanon lang. Romans chapter 8 verse. Sige nga, Yan. Ayan o, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Biri mo yun, yung creation daw, naghihirap, nasasaktan. Okay? Ang context niyan kasi nga, si Adan, nung nagkasala siya. Then after that, anong next verse? Okay? And not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even ourselves, groan within ourselves, waiting for the adoption to wit the redemption of our body. Okay? Kaya sa muling pagbabalik din ng Panginoon, yung millennial reign, no, fulfillment yan eh, nung naghihintay ang creation, fulfillment yun eh, na someday, God will restore everything into its original design. Someday. Okay? Kaya, pagpasensyahan mo. Okay? Ano din yun? Matatapos din yan. Mamili ka. Yan ang matapos o ikaw ang matatapos. Pasensyahan mo na lang. Okay? Number 3. No, mga kapatid. Number 1, work is designed by God. Number 2, work is distorted after the fall. Number 3, our work should be directed to God's glory. Okay? Para di ka ma-burden. Para di ka ma-stress. Dapat makahanap tayo ng greater meaning sa mga trabaho natin. Greater meaning. Okay? Akala ba natin ang pagpapastor lang may greater meaning? Ano? Ang pogi ko naman? Diba? Amen. Hindi kapatid. Lahat tayo dapat may greater purpose. Yung kumita ka ng pera, kapatid, yeah, that's important. That's important. No? Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang kumita ng pananalapi, ha? Hindi ko sinasabi yan. Money is important. Pero surface lang yan. Surface lang. Let's find a deeper meaning sa mga trabaho natin. And,
the deepest meaning na makukuha natin is our work should be directed to God's glory. Dapat nakakaluwalhati siya sa Panginoon. Okay? And that is why, for example, if there's business owner here, sari-sari store. If you're a business owner, sari-sari store, huwag kang magtinda ng sigarilyo at alak. No, Kristyano, nagtitinda ng sigarilyo at alak, nakaka-insulto sa luwalhati ng Panginoon. Huwag mong sabihin, hindi naman ako ang iinom. Sila naman. Kahit na. Hindi mo ba? It is insulting to the glory of God. Everything we do should reflect the glory of the Lord. Okay? We are created to reflect the glory of God. Revelations chapter 4. I-flash mo nga bro. Revelations chapter 4, verse number 11. Para saan daw tayo? Sabi ng Revelations chapter 4, verse number 11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Everything is created for the glory of God. Lalo na tayo, kapatid. Mga work natin, it should be directed to God's glory. Let us find meaning with our work. Okay? May mga nakakausap ako, Pastor, gusto ko magpayaman. Sabing ganun. Okay? Sasawayin ko sana. Okay? Bakit po, Pastor? Kasi parang napaka-materialistic ng dating. Dinugtungan. Gusto ko magpayaman, Pastor. Para mas makatulong pa ako sa gawain ng Panginoon. Aba, amen, brad. Di ba? Amen. No, let us find purpose. Let us find the deeper purpose kung bakit tayo nariyan. Okay? For example, sila Shadrach, Meshach at Abednego, mga counselor yan, kapatid, no? Si Daniel, political figure, advisor to the king. Nehemiah, cupbearer. No, pero hindi lang sila nanatili dun sa 4 na sulok ng trabaho niya. Hindi siya nagtrabaho, umuwi. They find a greater meaning in their work. Okay? Kapag bahagi sila ng kanilang pananampalataya, na i-share nilang salita ng ating Panginoon, at hanggang ngayon, nakikinabang tayo sa mga buhay nila ni Adan, ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego. Hanggang ngayon, nakikinabang tayo sa mga istorya ng buhay nila, kapatid, simply because, okay, nung nandoon sila sa kanilang hanap buhay, nakita nila that there is a greater purpose kung bakit sila nandoon. Diba? David was a shepherd, then he became soldier, then king's armor bearer, then later on he became a king himself. Nagkaroon ng promotion. Pero makita mo, throughout his journey, from shepherd boy, soldier, armor bearer, king, okay, nagpo-promote din yung relasyon niya sa Panginoon, nagmamanifest din yung relasyon niya sa Panginoon. Okay? Hindi naman nailagay ang istorya ni David dahil armor bearer siya Hindi eh. May mga nangyari doon, di ba? Na nakapag-manifest, nakapagpakita ng luwalhati ng Panginoon habang ginagampanan ni David. Okay? Yung mga duties and responsibility dun sa hanap buhay na ibinigay sa kanya. Okay? Naging ano rin pa pala? Naging food panda rin pala yan si David eh. Yeah, di ba siya, nung inutusan siya ng tatay niya, dalhin mo tong pagkain dun sa mga kapatid mo dun sa gera. Naging food panda rin siya. Grab food. Di ba? Oh. Okay, there is a reason why God put you there. Regardless kung saan ka man nilagay ng Panginoon. For example, me as a pastor, as a full-time pastor, there is a reason why God put me here. Kaya nga sinabi ko, it doesn't feel right kapag hindi ako nakakapag-preach. Hindi dahil I'm hired to do this, but I know that this is my purpose. This is the reason why God put me here. Right? And it is a betrayal to God na hindi ko gampanan yung dahilan kung bakit niya ako inilagay rito. Kaya sinasabi ko, it doesn't feel right kapag hindi ako nagpe-preach. Anon. Okay? I am also a business owner.
Di ba? At kapag natanggap ako dun sa aral, Brad, sa tutor, mag-work na rin ako. Regardless, ladies and gentlemen, God has a purpose doon. Yun ang dapat hindi natin makalimutan. Mga student, Pastor, hindi applicable sa amin yung message. Hindi pa naman kami nagtatrabaho. Itrato nyo yung pag-aaral na para bagang trabaho. Bakit? May baon na. May increase ka. Di ba? Hindi ka pumapayag ng 5 piso lang. Ano ka? Minimum wager? Dapat 50. Grabe. Di ba? So, itrato natin yun na parang hanap buhay din natin. And let us find a deeper meaning dun sa mga work na yon. Okay? Kaya ano po sabi po ng Bible? Dun sa Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Paki-flash nga, bro. Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Ano nakalagay? Kaya dapat directed to God's glory. And whatsoever you do. Ano mga bro, dun sa yung naunang verse, para makita natin yung context. Ayun no, servants. Okay? Servants. Obey in all things your master, concerning to the flesh, not with eye service, not as men pleaser, but in singleness of the heart, fearing God. Okay? Kaya kahit terror si boss, okay? Kahit na unfair, pakumbaba lang tayo. Bakit daw? Sunod na verse, bro. And whatsoever you do it heartily. Gawin mo ng taos sa puso. Bakit? As to the Lord. Huwag mong isipin na kaya mo lang ginagawa yan para sa company, para kay boss. Di, isipin mo para to sa Panginoon. I will find a deeper meaning sa work. Yung bonus ko, talagang ano ko, para sa Panginoon. Yung performance bonus ko, para sa Panginoon. As unto the Lord. And not unto men. Next. Knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Lagi mong maalala, kapatid, kahit nag-work ka, ang ultimate boss natin, ang Panginoong Hesukristo. He's still the ultimate boss. Okay? So let's still give our best so that our best would reflect the glory of God. Okay? And lastly, 1 Corinthians 15, verse number 58. Again, number 1, work is designed by God. Number 2, work is distorted after the fall. Number 3, work should be directed to God's glory. And number 4, ito yung gustong-gusto natin, work is destined for reward. 1 Corinthians 15, verse number 58. Ano nakalagay, bro? 1 Corinthians 15, verse number 58. Ayan na. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that what? That your labor is not in vain in the Lord. Pag binasa mo yung, diba, yung Ecclesiastes, ang tema pa naman ng Ecclesiastes, walang kwenta, walang saysay, asawang mabuhay sa mundong to. Lahat na lang ng gawin ko, walang kwenta. Yun ang tema ng Ecclesiastes eh. Kumbaga, lahat ng gawin ko under the sun, paulit-ulit na lang. Hindi ba? Kasi doon nakita ni Solomon yung vanity of life without God. Without God. Okay? Or if we are far away from the Lord. That is the main theme of the Ecclesiastes eh. Kaya ganun na lang yung damdamin ni Solomon. Nakuha niya lahat, di ba? Pinakamayamang hari, pinakamatalino, pinakamalaki yung territory, pinakamaraming asawa. sa kanya lahat. Di ba? Hindi ko alam kung good thing yung pinakamaraming asawa. Kasi isa pa lang, solve na. Oo. Kaya nga sabi ko, 1 is enough, 2 is too much, 3 you're dead. What about 1,000? Kawawa si Solomon. Okay? Alright? Look at this. Pero, tayo na mga minamahal, although may sorrow, di ba? May tiredness, and sometimes may sickness pa rin sa trabaho eh. I don't know sa mga, meron bang mga factory worker dito? Kaya sa mga nagtatrabaho sa factory, no, may mga napuputulan ng kamay. Yung mother ko before nagtatrabaho siya sa paggawa ng bra sa kapanty. Yeah, alam niyo yung Triumph.
Doon nagtatrabaho si mother. Okay? Napunta siya sa molding department. Molding. Okay? So sa molding, sila yung taga-mold ng bra brand. Taga-mold. Yung umbok nung cup. Sinasalang yan sa molding. Okay? And syempre, para may apoy yun iniinitan. Kaya si nanay, pag umuwi yun, panggabi siya, umuwi yun umaga. Lagi siyang may mga pasok dito sa kamay. May mga pasok. Okay? And during that time, I'm too young. Hindi ko masyadong naiintindihan. Okay? Pero ngayon, naisip ko yun, no? Okay? Nakakalungkot. Imagine the sacrifice of these people just to provide for our needs. Na if you are young, katulad ko that time, I tend to take it for granted. Pero ngayon na nagkakaedad na rin ako, nang ko naaalala, grabe pala yung hirap noon. Okay? Grabe pala. But, salamat din sa Panginoon na mga kapatid. Sabi ko nga, kahit mahirap ang buhay natin, kahit may work, okay, hindi doon natatapos ang istorya. Okay? Whether sa ministry, whether sa work ninyo, secular, ang sabi ng Bible, our labor is not in vain in the Lord. Okay? God is not alienated. God is not foreign sa ating mga struggles. Okay? Even the Lord Jesus Christ, napagkaisahan siya eh. Diba yung mga office mate niya, iniwanan siya lahat eh. Even the Lord. Okay? So, God is not alienated with our suffering. He knows it eh. Kaya ang pangako niya, our labor, Ronald, your labor, okay, kapatid, our labor is not in vain in the Lord. Yan. Okay? So, in our conclusion, no, mga minamahal, let us find pa rin the greater purpose. Kasi yung question, yung work natin, actually, it is one of the answer to one of the life's greatest question. Ano yun? Yung why on earth here I am for? Okay? Somehow our work answers that question. Okay? Narito ko kasi, okay? And kasi, yan. And kasi, yan. No? Kaya importante yung mga hanap buhay natin na makita natin yung deeper purpose or deeper meaning kung bakit siya ipinagkaloob ng ating Panginoon. Ayan. O, sige na. Tapos na tayo. Okay? Para lang nag-ano, no? Yung TED Talk. Sige na, tapos na tayo. Any question? Okay, so, yung lamang po ang mensahe natin. Again, seeing your work not as a burden, but with a purpose. Mahalin natin ang ating mga hanap buhay, no, mga minamahal, at alamin natin ang dahilan ng Diyos, bakit Kanya inilagay diyan. At kung tatanggalin ka man niya diyan, tama, may layunin pa rin ng Panginoon doon. Hahanapin natin. Okay? At matuto tayong pahalagahan, okay? At maging masaya sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Yun. So, sige po. Tayo po lahat tayo mo ko. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Thank you, Lord, no, sa amin pong message na ipinagkaloob niyo po sa amin sa hapon po na ito. At kami po, Panginoon, ay nagpupuri dahil pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, another practical wisdom, Panginoon, na dala-dala po namin, O Diyos. Help us, Lord, to give importance sa mga bagay na napagkaloob po ninyo and also magamit po namin ito to reflect your glory and upang parangalan ka. And syempre, Panginoon, for the furtherance of the gospel and for the edification of our ministry. Maraming salamat po, Lord, sa wisdom na pinagkaloob po ninyo. Thank you po for those Bible verses, for those principles, Lord. Thank you so much. This is my prayer. In Jesus' name, our Savior. Amen and amen.